Okay guys, magandang buhay po sa lahat ng mga OFW sa ang sulok man ng mundo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa OWA Scholarship Program. Ito po ay tulong edukasyon para sa mga anak ng mga OFW, kapatid ng mga OFW. Ang OWA Scholarship Program po, layunin na matulungan ang pamilya ng bawat OFW na makamit ang kalidad sa edukasyon kahit nasa ibang bansa na ang kanilang mga magulang or kamag-anak. Magandang programa po ito para sa ating mga OFW yung ginagawa ng OWA. Kung meron kang anak o kapatid na papasok ng kolehiyo sa taong 2026-2027, ito ay tamang panahon para paghandaan at mag-apply. At sa ngayon, meron ng posted ang OWA tungkol dito. Nag-post sila noong November 10. So, ang registration po for applications is starting November 10 to November 28. So, try nyo labang po mag-register, pero marami nagsasabi na pag nag-register daw sila, hindi maklik yung link o kaya naman sinasabi na hindi pa bukas yung registration for application. Pero bakit may posted na po ang OWA? Dalawang category po ang ilabas ng OWA tungkol po dito sa scholarship program. Una, yung EDSP. Ito po yung Education for Development Scholarship Program para sa mga anak o kapatid ng active OWA members na incoming first year college student. Pangalawa guys, ito yung CMWSP. Ito po ay Congressional Migrant Workers Scholarship Program para rin sa mga incoming college student na nagnanais makatanggap ng tulong mula sa OWA at pamahalaan. So magkano nga ba ang makukuhang allowance kung halimbawa yung anak mo o yung kapatid mo is qualified sa programang ito? Ayon po sa OWA, makakatanggap po sila ng 60,000 pesos bawat taon. Tuition at allowance hanggang matapos nila ang 4 hanggang 5 taong college course. Basta't pumapasa sa lahat ng subject at sumusunod sa mga patakaran ng OWA. So, kailangan guys, yung grades ng anak nyo or yung kapatid nyo is laging pumapasa at hindi bumabagsak para hindi siya matanggal sa scholarship. Ito po yung mga kwalipikadong or yung mga pwedeng mag-apply sa EDSP o kaya yung Education for Development Scholarship Program ng OWA. Anak ng isang active OWA member o kapatid. Kung ang OWA member ay single o may asawa pero walang anak. So ito po yung mga qualification. Una guys, dapat single. Pangalawa, hindi dapat higit sa 21 taong gulang sa araw ng application. Pangatlo po, dapat graduate po siya ng grade 12. Tapos pang-apat, dapat yung average grade niya hindi bababa sa 85%. Wala siyang bagsak, handa siya or willing mag-aral sa mga Philippine-based college or universities. So yun po yung qualification ng Education for Development Scholarship Program. Sa tingin nyo guys, mahirap ba mag-register or mag-apply sa OWA Scholarship Program? Kailangan po natin dito ng mahabang pasensya kasi libo-libo po ang mga OFW. Hindi lang po iisa, hindi lang po 10, kaya mahirap pong mag-register. Sa dami po ng mga OFW at gustong mag-avail ng OWA Scholarship Program para sa kanilang mga anak at mga kapatid, mahirapan po talaga tayo mag-register. Pero subukan pa rin po natin hanggang tayo ay makapag-apply ng ating applications. Pero sana maging patas sila kasi hindi naman po lingid sa ating mga kaalaman na meron din tayong natatanggap tungkol sa OWA na hindi maganda yung ginagawa nila. Sana maging patas sila. Makapag-avail yung karapat-dapat na mabigyan ng scholarship program, lalo na yung mga single parents na iniwan ng kanilang mga asawa, hindi nagsusustento sa kanilang mga anak, dapat sila talaga yung mabigyan ng OWA Scholarship Program. Pero napansin nyo mga mahal kong OFW, parang lahat na lang napupunta sa ating mga pamilya. Paano naman tayo? Paano naman yung sarili natin? Sahod natin napupunta sa pamilya. Programa ng OWA sa pamilya pa rin. Pag namatay tayo na nasa abroad, may makukuha tayong death claim, pamilya pa rin ang mag-receive. Kung halimbawa man na maayos tayo sa abroad, tapos uuwi tayo sa Pilipinas, wala man tayong makukuha sa OWA.
Kasi ang OWA cash assistance ay para lamang yan sa mga na-terminate, mga OFW distress. Kaya nung umuwi ako galing Saudi Arabia, wala akong nakuhang cash assistance kasi natapos yung kontrata ko. Kahit na active yung OWA membership ko, hindi naman ako OFW distress, hindi rin ako terminated. So, wala akong nakuhang cash assistance. Inoffer lang ako sa, yun nga, pwede kang mangutang ng up to 2 million pesos sa Land Bank. Pero may collateral. Wala naman akong pang collateral. Tapos, inalok ako sa TESDA training. Free, walang bayad yon. Tapos, pwede ka rin mag-avail ng medical check-up or yung mga gamot kung halimbawa may sakit ka. So, dahil that time, kailangan natin ng pera kasi nag-a-apply tayo. Lagi kong sinasabi sa ating mga mahal na kasambahay, pag natapos po ang kanilang mga kontrata, magtira po ng pamasahe para may magagamit po sila pauwi sa kanilang mga probinsya. Kasi pag natapos po ang inyong kontrata at wala kayong pamasahe pauwi sa inyong probinsya, hindi po kayo makakahingi ng tulong sa OWA sa may airport po. Kaya nga hindi lahat ng mga OFW na natapos ang kontrata may pera pag umuwi na Pilipinas. Yung iba talaga is wala. Kasi nga hindi binibigay ni employer ang kanilang mga sweldo. Kaya nga may kasabihan po tayo na OFW lamang ang nakakaintindi sa kapwa OFW. Pag hindi ka OFW, yung mga sinasabi namin or yung mga hinaing ng iba, hindi mo talaga yan maintindihan hanggat hindi mo nararanasan.